Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Panukalang gumamit ng solar energy sa mga gusali at opisina ng gobyerno isinulong sa Kamara. Mga programang pang-ayuda ng gobyerno dapat palawakin para maabot ng mas maraming nangangailangang magsasaka at mangingisda ayon kay Senador Francis Pangilinan. 3-term academic calendar magpapalakas ng remediation programs para sa mga estudyante ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Isinusulong sa Kamara na magpasa ng batas para obligahin ang mga gusali ng gobyerno na gumamit ng solar energy. Nanawagan si Abra Lone District Representative J.B. Bernos na ipasa ang House Bill No. 3126 or ang On-Grid Solar Energy Systems Bill sa gitna ng nararanasan ngayong krisis sa enerhiya. Sa ilalim ng House Bill 3126, iniuutos ang pagtatayo ng mga on-grid solar energy system na magsusupply ng kuryente sa mga gusali at opisina ng gobyerno. Inaasahang maitataas mula 20 hanggang 100% sa loob ng 5 taon ang average monthly utilization or buwanang gamit ng kuryente sa mga opisinang may solar energy system. Sa isang pahayag, sinabi ni Bernos na napapanahon ng bawasan ng bansa ang pagdidepende nito sa krudo at palawakin ang paggamit ng renewable energy. Ayon kay Bernos, maituturing na pangmatagalang investment sa renewable energy ang pagtatayo ng on-grid solar panel technology. Kabilang sa naunang hakbang para makatipid sa gasolina ang pagtatakda ng 4-day work week sa mga opisina ng gobyerno. Mula naman sa Senado, nanawagan si Senador Francis Pangilinan na palawakin ang sakop ng mga programa ng gobyerno para matulungan ang mas malaking bilang ng nangangailangang mangingisda at magsasaka. Ayon sa Senador, nasa 10.7 million ang nakarehistrong food producer sa Department of Agriculture. Pero nasa 4.18 million lang sa kanila ang naaabutan ng tulong mula sa 10 bilyong pisong presidential assistance to farmers and fisher folk. Iminungkahi ni Pangilinan ang pagbubuhos ng pondo mula sa 2026 national budget para maabot ang mga Pinoy na hindi pa nabibigyan ng tulong. Kabilang anya sa magpagkukunan ng pera ang Assistance to Individuals in Crisis Situations or AICS at tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Sinabi ni Pangilinan na kahit noong wala pang gulo sa Middle East, maraming magsasaka at mangingisda ang nahihirapang itaguyod ang kanilang kabuhayan. Makakaapekto sa seguridad sa pagkain ng bansa ang kakulangan ng suporta para sa kanila. Anya, sandata nila ang agarang tulong pangkabuhayan para maipagpatuloy ang paghahatid ng pagkain sa bawat hapagkainang Pinoy. Inaasahang mapapalakas ng 3-term academic calendar ng Department of Education ang mga remediation program para sa mga nahihirapang estudyante ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Bilang Vice Chair ng Senate Committee on Basic Education, sinabi ni Gatchalian na magbibigay ang bagong sistema ng oras na nakalaan lamang para sa mga academic intervention. Layunin anya ng mga hakbang na tugunan ang mga puwang pagdating sa pagbabasa at matematika.
nakatakdang ipatupad ang bagong calendar para sa school year 2026 to 2027 kung saan hahatiin sa 3 termino ang academic year na nakaayos sa mga specific blocks para sa pagtuturo, intervention at school-related activities. Ayon pa kay Gatchalian, ang dagdag na oras para sa remediation ay alinsunod sa implementation ng Academic Recovery and Accessible Learning Program na pinupondohan sa ilalim ng 2026 National Budget. At sa balitang pangkalakalan, maglalabas ang Government Service Insurance System or GSIS ng mahigit 19 billion pesos na loan refund para sa 1.37 million na miyembro at pensioner sa ilalim ng Balik Ginhawa Program. Ang refund ay katumbas ng hanggang 3 buwang amortizations na ibabalik bilang lump sum. Sakop ng Balik Ginhawa ang mga loan payment mula December 2025 hanggang February ngayong taon. Kumpara sa tradisyonal na moratorium, mas mabilis at mas epektibo ang nasabing programa dahil sa halip na sususpendihin ang bayad, ibabalik agad ang 3 buwang amortizations bilang lump sum. Nilinaw din ng ahensya na tanging ang mga miyembro at pensioner na nagbayad ng loan sa nasabing panahon ang makakatanggap ng refund. Ayon kay GSIS President at General Manager Wick Veloso, layunin ng inisyatibo na magbigay ng agarang tulong pinansyal at ginhawa para sa mga miyembro. Samantala, nakapagtala ang Tourism Office ng Alaminos City, Pangasinan ng 18,538 na turista sa 100 Islands National Park nito lang Holy Week. Mas mababa ito ng 24% kumpara sa mga bumisita noong nakaraang taon. Ayon kay Assistant Tourism Officer Rosalie Aruelo, ang pagbaba ng bilang ng mga turista ay dulot ng pagtaas ng presyo ng langis bunsod sa nangyayaring tensyon sa gitnang silangan. Patuloy anya silang maghahanap ng mga paraan upang isulong at palakasin ang turismo sa lugar sa gitna ng mga pagsubok. Ilan sa mga kilalang pinupuntahan sa National Park ay ang Pilgrimage Island, Stations of the Cross, Christ the Savior Statue, St. Valentine Shrine at marami pang iba. Tampok din sa park ang 17 islang may iba't ibang aktibidad na bukas sa publiko tulad ng diving, swimming, fish feeding, snorkeling, spelunking at jet ski riding. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito ahatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.